At ito nga po, nung mga nakaraan po kasi 'di ba, alam naman natin na we are celebrating nga po ng Feast of Tabernacle at ito nga pong celebration nito ay tinatawag nga po nating joyful na celebration. Tapos ito nga pong Sunday 'di ba, na kung maaalala natin na tinapik ni pastor sa mga nagsimba nga po, nanood ng GMIT, nag-play ng na-post na po sa page na preaching 'di ba, at kahit sa YouTube na yung sinasabi nga po na paano daw maging joyful o maging masaya nga po throughout all the year. At sabi nga po dito ay mag-on cam wait, wait lang po, Ayan, ayan. Nasabi nga rin po kasi na wait kasi pasensya na wala pa akong ay, okey lang narinig ba kahit ikaw hawakan yung yung mic? Rinig naman. Rinig naman, ayan. Ang title nga po ng topic natin ngayon ay yung tinatawag na 7 Secrets to Keeping Your Joy. Sabi nga po doon, ito yung sasabi na joy-filled living. Na kung saan nga po, ito po, nakuha ko to kay Joyce Meyer. Tayo daw po, di ba, ang totoo, sabi nga po, di ba, bilang mga tao, hindi daw, ay imposible daw na laging maging masaya. Pero sinasabi nga po ng Bible na yung sinasabi nga po sa John 10:10, kung maaalala niyo po yun, sabi po sa John 10:10, si Satan daw po, he comes to steal, kill, and destroy. Pero si Jesus, he comes po that we may have and enjoy life and have it in abundance. Sabi nga po to the full or sinasabi nga pong till it overflows. Kaya nga po sabi, ang tanong kanya, di ba, are you enjoying your life? Kung tatanungin po ang bawat isa sa atin, na enjoy ba natin buhay natin? At sabi po ngayon, if not, kung hindi pa, o parang naisip natin na minsan ay pinatayan akong ilaw. Ayan, at kung minsan po, di ba, tandaan natin na sabi po dito, gusto ni Lord na maging masaya po tayo. Wait lang po. Ay, di ko makita kung nasan yung switch ng ilaw. Pero okay lang po ba? Ayan, tuloy ko na. Ayan. Kaya nga po sinasabi dito na si Lord po, 'di ba? Gusto niya daw pong maging part si Lord, maging part yung enjoyment, 'di ba, yung kasayahan sa mga buhay po natin. Sabi nga po, 'di ba, ang kanta na narinig natin lagi o kung narinig niyo po 'yun sa iba, 'di ba, yung sinasabi na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero ang totoo po, 'di ba, masaya talagang mabuhay bilang Kristiyano. Pero minsan sa mga buhay natin, ayaw natin yung mga sitwasyon o yung mga hindi magandang nangyayari sa atin nga po. Sabi nga po, 'di ba, maraming mga tao ngayon nabubuhay sila sa mga stress, 'di ba? Minsan tulad po minsan may mga pagkakataon o madalas po, 'di ba, sa mga trabaho natin, sa school, 'di ba, sa bahay, minsan sinasabi nga po natin na nakaka-stress, nakakapagod, 'di ba? Tapos parang panakikita nga po natin yung mga tao, alam na alam natin na kahit bawat isa po sa atin, 'di ba, naiintindihan yung meaning ng word na pagod, lungkot, 'di ba? O yung tinatawag nga pong stress. Kaya nga po sinasabi dito na hindi daw po ganyan yung gustong gawin sa atin ni Lord. Sabi, ayaw po ni Lord na mabuhay tayo na nalulungkot lang tayo. Ayaw ni Lord na mabuhay tayo na yung sinasabi nga po hindi natin maranasan yung fullness ng buhay. Kaya nga po sinasabi dito na that's why si Jesus dumating siya. Naalala niyo po ang theme ng Christmas, 'di ba? Sabi doon, yung sinabi ng mga angel doon sa mga shepherd, 'di ba? Na kung saan yung joy daw po, maano 'yon, mare-receive 'yon ng buong mundo. At nung dumating si Jesus, 'di ba, sa mga puso natin, sa mga buhay po natin, yung joy po, part po siya. Sabi nga po, 'di ba, ano ang joy? It is the fruit of the Holy Spirit. Kung meron kang Jesus, meron tayong love, 'di ba? It is the fruit of the Holy Spirit. At ang happiness po, or yung pagiging masaya, hindi lang po siya, ay yung joy daw po, hindi lang basta happenings. Yung sinasabi nga po na masaya ako ngayon kasi, kuwari kami, di ba, kuwari nag-enjoy yung mga kasama ko doon, di ba, kasi nasa kasal po kami, di ba, nakikipag-celebrate kami ng masayang sineselebrate ng couple yung kasal nila. O kaya minsan tayo po, di ba, masaya tayo pag araw ng birthday o ganun po ba nga po ba tayo, di ba? O minsan kapag mataas yung grade, graduation, di ba? Pero sabi po, yung joy daw po, hindi siya nakabase sa happenings. What if daw po, normal lang yung araw, di ba? Pero tayong mga Kristiyano, di ba, we have a joy in our heart. Kaya sabi nga po, di ba, sa una, meron po akong 7. Ang title po kasi ito, di ba, 7 Secrets, tayo po dyan para maging masaya. At syempre, simulan na po natin yung sa number 1.
Sa number 1 po, sabi dito, ang joy daw po, o sinasabi diyan yung essential, sabi diyan, or life change na parang ang gulo ng sitwasyon, 'di ba? Tandaan po natin, dapat po lagi tayong nagpapalit sa Holy Spirit. Kasi ano po ang Holy Spirit? Tinuturuan po kami doon sa one-to-one ang Holy Spirit. Siya yung helper, 'di ba? Siya po yung talagang revealer ni Jesus, 'di ba po? Kaya napakahalaga ng Holy Spirit po sa buhay natin. Sabi nga po dito sa Proverbs 16:9, a man's mind plan his way. Tayo daw po yung mga tao daw, many are the plans in man's heart. Pero but the final, sabi po diyan, or yung steps na yon, and but the Lord directs his steps and makes them sure. Sinasabi po dito na pero na kayo na po ang final na decision na kay Lord po. Kaya nga po 'di ba ang lagi nating dapat para maging masaya tayo, hayaan po natin na i-lead tayo ng Holy Spirit. Minsan nga po sinasabi na hindi natin alam paano 'yun, anong ituturo ni Lord, pero sabi nga po 'di ba katulad ni Abraham, he follows, sumunod lang po siya sa Panginoon. At alam niyo po ba, para maging masaya din po tayo, dapat meron po tayong tinatawag na yung kontento po tayo sa buhay. Kayo po ba nasabi niyo na dahil meron akong Jesus, kontento na ako sa buhay ko. Di ba po? Na parang tayo dapat masabi na po natin yon. Kasi kung tutuusin, ang buhay po, marami po siyang, kaya tayo, di ba mga tao, marami po tayong longing eh. Ang dami po nating gusto sa buhay. Ay, gusto ko maging ganito muna, magkaroon ng ganyan. Pero ang totoo nga daw po, di ba, yung contentment is a great gain. Kaya nga po, di ba, kung inilit tayo ni Holy Spirit, lagi niya pong sasabihin sa atin yung mga bagay na dapat nating gawin, yung mga bagay na dapat bilihin natin o ano yung mga dapat na meron po tayo. Sabi nga po, 'di ba? Minsan nga daw po ang pinakamahirap, 'di ba, na nagawin nga po minsan sa atin yung lumakad ng kasama si Jess kasi iniisip natin na Lord, paano yung ganto ko? Lord, paano yung ganyan ko, 'di ba? Pero sasabi po dito na yung walking with Jesus nga po, 'di ba, daily, isa daw po 'yun sa halimbawa na it brings happiness sa mga buhay natin. Sabi nga po, 'di ba, kung gusto niyo dating i-try, 'di ba? Pwede nating i-try na sige, mag-walk tayo daily. Gawin natin yung mga gusto nating gawin out sa will ni Lord o kaya wala po si Jesus. Possible po, 'di ba, na ang buhay natin talagang malulungkot tayo kasi isipin natin na napapangiti ko ba si Lord sa ginagawa kong ito? At sinasabi nga rin po dito na sabi nga po, meron daw po tayong mga bagay na ginagawa natin ng paulit-ulit. Kaya po ba meron kayong ganun, yung paulit-ulit na lang yung bagay na ginagawa niyo yun? At minsan, di ba, nag-iisip po tayo ng something na, ano kaya yung kakaiba naman na pwede kong magawa para kay Lord, di ba po? Tapos sinasabi, pero tayong mga Kristiyano, sinasabi nga po dito, di ba, na minsan iniisip natin na yung sabi po dito, if we do the same thing, that same way too long, sabi diyan, it just becomes old and stale. Na minsan nga po, may mga old style tayong ginagawa, o may mga feeling natin, di naman to effective. Yung tinuturo nga po ni Pastor sa amin na parang sa evangelism, may mga iba't iba na po talagang mga dapat gawin, di ba? Ano yung dapat na mga strategy na gawin po natin. At alam niyo po, paano tayo magiging masaya? Once po na humingi po tayo ng help sa Holy Spirit, na Lord, ano po yung gusto niyo pong ipagawa sa akin? Lord, ano po yung mga dapat naming gawin? At alam niyo po, sinasabi dito na si Holy Spirit po, He keeps everything fresh. Na alam niyo po yung parang minsan, 'di ba? Minsan po may ginagawa tayong ba't parang nalulungkot na papagod na tayo. Kasi daw po, hindi na yun nililid ng Holy Spirit sa buhay mo. O minsan naman po, 'di ba, may mga pagkakataon na ikaw Kristiyano ka na, 'di ba? Matagal ka ng Christian. Tapos dumating ka sa time na parang nakakapagod na o kaya parang parang feeling mo, ay, di na ako nag-enjoy sa ginagawa ko. Sabi po dito, it's time para gawin mo naman yung talagang sinasabi ni Lord. Ibig sabihin, baka kasi meron ng mas great na pinapagawa po pala sa atin si Lord. Kaya po, ang gawin lang natin palagi, i-follow natin yung sinasabi niya. Sabi nga po, the Holy Spirit will lead us to change things on a purpose just to make us pay attention to Him. Minsan po, di ba, minsan na kung ang bagay ay lagi na nating normal
na ginagawa, paulit-ulit na lang, meron pong pinapagawa si Lord ngayon na mas kakaiba. Sabi po dito, God may lead you simply to take a different route home from work. Minsan po, may nagpapatay tsaka kasi hindi ng ilaw eh, no? At sabi po, He may want to show you a new tree or sabi po dyan, something beautiful on your way home. Na minsan po, di ba, sa atin, dahil nga po, alam ko, especially sa ating lahat, di ba, sa mga nakakilala na kay Lord, sa mga naranasan na ang Panginoon, 'di ba? Parang nung time na naramdaman o nalaman nating mahal tayo ni Lord, naglingkod na tayo, 'di ba? Parang ikaw mismo, alam mo na yung joy sa puso mo na kung saan ayaw mo nang mawala doon o umalis pa sa Panginoon. At sinasabi rin po dito na sabi po, ayun po yung number 1. Dapat po lagi tayong i-lead ng ni Holy Spirit. Pangalawa po, para po ma-enjoy natin ang buhay daw po natin, simplify your life. Ayan, sino po dito ginagawang komplikado ang buhay? Di ba po? Sinasabi kasi sa Bible talaga, sinasabi nga po ng ng Proverbs, 'di ba? Meron pong verse na sinasabi doon na yung i-simplify daw po natin. Ayan, basahin niyo na lang diyan. Yung life po natin, 'di ba? At sabi doon sa fear of the Lord, na-simplify natin yung buhay. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang totoo, yung mundo po, marami po yung inaalok sa atin. Yung mundo, marami yung sinasabi, ito dapat gawin mo. Di ba minsan po yung mga tao, laging they want more and more, di ba? Pero we forget na dapat we want more of Jesus. Na alam niyo po ba, meron po ditong sinasabi na si Satan po talaga, he tries, sabi po dyan, to us, sabi yan, too much. Sabi niya, gusto niya talaga gumawa tayo, gusto niya mapagod tayo, mahirapan tayo. Nung sa gayon, di ba, maalis niya yung joy natin. That's why, di ba, ako po talaga personally, sinasabi ko yun sa mga tinuturuan namin na kung lagi nyo ang reklamo, di ba, napapagod kayo sa school, di ba? Parang kung inaagaw ng kaaway yung joy na yan, ini-steal niya na sugo na kayo matandang fellowship, di ba? Sabi doon, i-simplify natin yung mga bagay na gusto po nating gawin. Sabi nga, di ba, meron si Joyce Meyer, sabi niya po dito, nag-aano siya, nagreklamo siya, sabi niya, reklamo siya ng reklamo, ang dami-dami kong ginagawa, gusto ko naman mag-rest, gusto ko ng vacation, gusto ko ng pahinga. Pero ano niyo po ba ang sinagot sa kanya ni Lord? Sabi niya, ikaw naman yung gumagawa ng schedule mo. Di ba minsan ganun po tayo na tayo naman talaga yung gumagawa ng schedule natin, tapos nagreklamo tayo na bakit ba sunod-sunod yung mga ganap ko sa buhay. Parang kumari, ngayon nga po, di ba, na parang, sabi po talaga kay Pastor, na Pastor, invited po ako sa kasal, pwede pong wag muna ako magturo nga. Pero naisip ko nga na, bakit naman maka-cancel yung bagay na to? Para naman to kay Lord. Sila pastor kasi mag-preach naman po siya doon sa kasal, kaya importante yon. Ako, wala naman po, bisita lang naman po talaga. Kaya sabi ko, pwede akong tumakas, tsaka makapagturo, di ba? Imbis na, yung alam nyo nga po na imbis na ireklamo natin yan, just simplify. Sabi nga, di ba, i-enjoy lahat ng mga ginagawa mo. Sabi nga po dito, if you are too busy, ang isa-suggest daw sa atin nito ni Joyce Meyer, makinig po tayo. Sabi diyan, take an hour and so write down everything you are doing or want to do. Na hindi mo maintindihan, ano uunahin ko? Assignment ko ba? Maglinis ng bahay? Si mama ba? Di ba? Si papa ba? Yung mga inutos nila. Sabi doon, mag-take note po tayo. Sabi nga po, magkaroon tayo ng to-do list. Ayan. Sa mga estudyante, di ba, kung alam nyo, ito na yung assignment sa araw na to, talagang araw, ano na yan, tuloy-tuloy nyo na yung to-do list niya para one at a time, nagagawa po natin lahat ng bagay. At ang katotohanan, di ba, hindi po gusto ni Lord na malungkot po tayo o ireklamo natin yung mga ginagawa natin, yung daily daw po na lives natin, di ba? It is a pleasure to the Lord kung na-enjoy natin yon para sa Kanya nga po. At sabi rin po dito, bago daw natin i-complicate yung mga bagay-bagay, di ba? O parang iniisip natin, ang gulo naman, hindi ko na alam yung gagawin ko. I-balance po natin yung mga dapat nating gawin. Sabi niya nga po diyan, take time to enjoy din, di ba? Kung alam mong masyado ka na palang nauubos yung oras mo sa work, pag may oras ng holiday, di ba? Sa school din, di ba? Monday to Friday, nasa school ka na. Pag araw ng Saturday, mag-take time nga daw po tayo, i-enjoy natin yung company natin, 'di ba? Yung pakikipag-bond sa family, sa mga kaibigan natin, 'di ba? Especially po kami nung mga estudyante rin kami. Sobrang enjoy na enjoy ko talaga yung yung fellowship sa church kasi doon ka na lang talaga magiging masaya. Yung talagang wala dong tatanong, wala dong pa-quiz na 1 to 10, 'di ba? Sa Sunday school lang po meron, 'di ba? Pero hindi ganoon kahirap, 'di ba po? At sabi rin po dito, yung talagang nakikita mo yung brother and sisters natin, 'di ba? Ang saya natin, brothers and sisters. Isa lang yung brother, no? Datala sa una may S.
At sinasabi nga po dito, I encourage everyone, sabi po ni Joyce Meyer, to spend time with your family and friends, enjoy your relationship with God. Ang pinakawag daw po nating pabayaan kapag sinisimplify natin yung buhay, hindi si Lord yung nawawala doon. Sinasabi dito na dapat pinakauna diyan ay si Lord. At sabi nga po, 'di ba, yung Matthew 6:33 na favorite natin, 'di ba po, na if we seek him, 'di ba, He will add everything unto us nga po, 'di ba? Ano yung mga kailangan mo today? Si Lord ang bahala. Kaya nga po, 'di ba, sinasabi dito na kung masyado ka ng busy, gawin naman natin mag-walk ka muna, 'di ba? Di mo na ba naranasang maglakad-lakad? Ako, favorite ko po 'yun na yung kapag uwian namin, talagang galing sa school, ganun po, naglalakad-lakad ako para nang sa ganun yung time ko para mapag-usap kay Lord, 'di ba? Kung napakadami kong ginawa ng buong araw. At sabi diyan, take a little bit of time to look at some of the things God has created. Kung minsan daw po masyado ka nang napatingin sa ibang bagay, 'di ba? Tingnan mo yung paligid, 'di ba? Tayo po na-amaze tayo eh. Kuwari ako po, kapag nakikita ko yung nature talagang nare-refresh po ako. Makita ko nga lang po yung ulap, 'di ba? Sobrang saya na yun sa pakiramdam. Kaya tayo po ay i-simplify natin yung buhay natin na wag lagi mong isipin na busy ako, dami kong ginagawa, 'di ba? Kasi maraming create si Lord para ma-enjoy po natin yung buhay natin. At sabi doon, nakasama po siya. At sinasabi nga po dito, 'di ba, na kailangan malaman natin na ang ano talaga, yung kalungkutan talaga, ginagawa yan ng kaaway para hindi mo ma-enjoy yung buhay, para hindi ka na magpatuloy. Pero kung alam mo, 'di ba, na yung meron nga pong isang faith confession, sabi niya doon, yung last na tawa o yung halakhak, sa akin 'yon. Kasi 'di ba, magsasaya ako dahil meron akong Panginoon. Na ang totoo, 'di ba, sa mundo punong-puno na, bunot na mga tao, malungkot na sila, pero nawa 'pag nakita tayo ng mga tao, 'di ba, masabi nilang buhay ang Diyos natin. 'Di ba, yung sinasabi nga po ni Bong Saking, sabi niya po do'n, "Di ako naniniwalang totoo yung Diyos mo. Kasi tingnan mo yung mukha mo, parang pinagbagsakan ng langit at lupa." Pero tayo pong mga Kristiyano, 'di ba, ipakita natin na di yan totoo kasi ang Diyos natin, joyful si Lord, 'di ba? Masayahin ang Panginoon natin, kaya ang mga Kristiyano, masayahin yan, 'di ba? Na ano man yung problema, ano man yung mga bagay, ano bang gagawin, tawanan mo yung mga bagay na yun, di ba? At the same time, di ba, ask the help sa Holy Spirit nga po. Ano po yung una? Sabi po diyan, ang sinasabi po dito, di ba, maled tayo ng Holy Spirit. Pangalawa, is-simplify natin yung buhay natin, di ba? Talagang gawin natin one at a time, 'di ba? Yung mga 'yun, wag masyado kasi ang totoo sabi ni pastor, 'di ba? Ano daw po yung iya sa mga kasinungalingan ng kaaway, na kapag daw busy, successful. Hindi po 'yun totoo, 'di ba? Kailangan kahit nga daw po minsan yung busy sa kingdom of God, 'di ba? Minsan hindi rin 'yun balance. Kailangan busy ka rin with the master at the same time, 'di ba? Gumagawa ka ng pinapagawa ni Lord sa iyo. Ayun po yung balance na after mong mag-minister kay Lord, mag-worship, mag-praise, 'di ba? Kausapin si Lord, it's time naman to minister to others. Ayun po yung mga bagay na parang 'pag di mo na alam, masyado ka nang nalilito o nalulungkot ka na, simplify mo, isipin mo ulit. Ano ulit? To take a look, mag-take time ka ulit, isipin mo ano yung mga importante. Sabi niya nga rin po dito, minsan daw po may mga bagay kasi tayong ginagawa na hindi naman talaga importante. Meron pa akong kilala, ang dami-dami niya tinatawag niya sarili niyang busy. Pero meron busy sa gumawa ng ganito, busy mag-part-time, magpunta sa school, so on and so forth, 'di ba? Gumawa ng kung ano-ano. Tapos nalilimutan na yung para sa Panginoon. Pag ganun daw po, ano natin, i-balance natin. Ano yung hindi naman talaga ganun kahalaga na pwede ko naman sigurong ilay aside muna, tigilan muna, bitawan muna for the meantime. Naintindihan po natin? Pangatlo po, sabi po dito, pray with boldness. Alam niyo po ang isa talaga, ako ang pinaka-alam kong sekreto kapag nalulungkot na talaga ako, yung mag-pray po talaga. Kasi alam ko po na ako personally, hindi ako positibong tao. Ang totoo po, ano po talaga ako, negatibo akong tao, mabilis akong magdamdam, ganun po. Kaya I thank the Lord kasi meron pong tinatawag na prayer. Na yung prayer po talaga kapag po ikaw, nalulungkot ka na, di ba? Kausapin mo si Lord. Alam niyo po yung iiyak-iyak ka, after mong umiyak kay Lord, ang saya-saya mo na. Sabi nga po kasi dito, Jesus said, ask and keep on asking, and you will receive, so that your joy, sabi diyan, your joy, yung gladness or delight may be full and complete. Na iyan po yung nasabi sa John 16:24, na kung saan talagang i-ask natin yun kay Lord. Sabi nga po, di ba, si Lord, ginagawa niya po, nagkakaroon po ng divine intervention, di ba? Yung natin, yung burden natin, pinapalitan niya ni Lord ng joy, yung mga
paghihirap natin, di ba, pinapalitan, nilift up tayo ni Lord, every time po na nagpe-pray tayo. Kaya nga po, di ba, may mga pagkakataon na gusto ba natin na makareceive kay Lord? Sabi nga po minsan daw po, meron din palang sinasabi sa Bible, yung sa Hebrews, sabi po dyan 4:16, na sabi dyan, come boldly before God's throne that we might receive grace and help in our time of need. Minsan po, di ba, tayo humihingi tayo ng tulong sa tao, na umaasa tayo na baka may someone na tumulong sa atin, di ba? Ang totoo talaga, ang pinaka po makakatulong sa atin ay ang Panginoon. Sabi po doon, di ba, ask boldly. Huwag talaga namang malakas ka, talagang manalangin ka kay Lord. Minsan po kasi iniisip natin na masyado akong makasalanan para baka hindi pakinggan ni Lord yung prayers ko, 'di ba? Yung sinasabi nga po ni pastor, 'di ba, sa yung first John, 'di ba? Yung 1:9, ano nga ba yun? Basta yung sinasabi nga po na pakiano na lang, hanap na lang po. Yung sasabi doon na if we confess our sins, 'di ba? He is faithful and just to forgive us. Yung sin po na yun po yung mga nakaraan nating kasalanan. Ito po yung mga nangyari from our past or sabi nga po diyan nung hindi pa tayo Christian. Pero sabi po naman dito, ngayong Christian na tayo, and sabi dito, and cleanse us from our unrighteousness. Ito naman po yung Kristiyano ka na nagkakasala ka pa, di ba, o nagkakamali ka pa, kini-cleanse po tayo ni Lord. That's why, di ba, every time daw po natitingnan tayo ni Lord, ang nakikita niya po sa atin ay si Jesus. Ang totoo po, di ba, hindi po ikaw, hindi ako, kundi si Jesus ang nakikita sa atin every time, di ba, na we ask forgiveness naman to the Lord, di ba? Ganoon po tayo pagmamalaki sa Panginoon. Everything that we have is by His grace. Kaya po, di ba, we praise the Lord na buti na lang, year of 5785 ngayon, di ba, na kung saan, talaga, double grace ang nare-receive po natin. Tapos minsan nga daw po, 'di ba, dapat daw po tandaan natin na ang lagi nating nasa isip daw po, 'di ba? Lagi nating isipin na we will keep on praying no matter what. Kaya 'di ba minsan ako po, isa po sa bagay na ikinakalungkot ko rin talaga na yung hindi natin nalalaman yung secret ng prayer. Pero ang sikreto ng prayer, 'di ba, it strengthen us, it make us happy, 'di ba po? It gives solution to our problems, 'di ba? Kasi every time po na nagpe-pray tayo, yung Diyos po yung kinakausap natin. At sino po yung Panginoon na kinakausap natin? Siya po yung great sa lahat, 'di ba po? Siya po yung Diyos na nakakakilala sa atin. Siya po yung Diyos na ang gusto niya talaga i-enjoy po natin yung mga buhay po natin. At sabi nga po dito, 'di ba? May mga pagkakataon, sabi niya po dito, meron si Joyce Meyer na sinasabi, niya, my mind said, now that is stupid. But I kept praying that prayers anyway, and our television's ministry has expanded greatly since that time. Meron po siyang pinag-pray na, Lord, iligtas mo po yung mga tao. Tapos iniisip niya sa prayer niya, parang nag-pray naman ako ng walang kwenta. Pero sa pag-pray niya po pala, sa pagtitiwala niya kay Lord, nakita niya na in-expand din Lord yung ministry niya, 'di ba? Ang daming nanood, ang daming nakikinig ngayon sa kanya. At ito pong pinipreach, 'di ba? O yung mensahe natin ngayon, galing nga po sa kanya. Sabi niya po dito, yung James 4:2 nga po, 'di ba? Sasabi na we do not have because we do not ask. Narinig niyo na po yun na kaya pala wala tayo kasi hindi po tayo nahingi. Na dapat nga po, 'di ba, kung mayaman ang Diyos na meron tayo, 'di ba? Hilingin natin ang lahat sa kanya, 'di ba, sa pangalan ni Jesus. Sabi niya nga po dito ni Joyce Meyer, sabi niya, I would rather ask for a lot. Sabi niya, mag-pray ako ng napakaraming bagay and get part of it at makuha yung ilan lang nito. Kaysa naman daw, i-ask niya yung little, pero makuha niya lang ay lahat ng yun. Di ba, kung nga po, di ba, nag-pray tayo, pwede tayo mag-pray ng, Lord, pengi po ng 10 milyon, di ba? Ayan, sabi niya, pwede yun yung prayer natin, Lord, pengi 10 milyon. Pwede ang makuha mo lang 2 million lang doon, 'di ba? O 5 million. Pero kaysa naman ang hilingin natin, Lord, pengi pong 1,000, tapos nakuha mo 'yun lahat. 'Di ba po? Kaya kung magpag-pray naman daw po talaga tayo, kung mag-aas naman tayo sa King, 'di ba? Lakihan na daw natin. Yung sinasabi nga po, 'di ba? Dream big, 'di ba? Na kung saan kung mag-pray ka lang pala, wag na lang motor, kotse na talaga po, 'di ba po? Ganun yung dapat ipag-pray natin. Wag lang yung simpleng bagay, kundi yung great kasi si Lord, kaya niya po 'yun ibigay lahat. Sabi nga po dito, be bold and confident in God when you pray. Don't be double-minded when you ask for His blessings. Ayan, are we asking for His blessings, di ba? Huwag ka nang magdalawang isip na bibigay ba yun ni Lord o hindi. Because He want to bless us po. Sabi po dito,
Sabi diyan, I wonder if I have been righteous enough for God to grant my request. Huwag mo nang isipin na righteous ba ako kay Lord. Kaya sabi nga, di ba, and sabi diyan, just to cleanse us from our unrighteousness. Na sinasabi po dito, just ask what you need. Hingiin mo lang ang kailangan mo, boldly and in faith, na kailangan may pananampalataya po, without wavering, hesitating, or doubting, knowing that your righteousness is in Christ. Di ba po, yun po yung yung pinaka-great po para sa atin na, yung si Jesus yung nakikita po pala sa ating lahat. Sunod po, number 4 na po tayo. Ayan, sabi dito, be quick to forgive. Alam niyo po ba na ang katotohanan, ang joy, sabi diyan, is restored to our life when we learn to forgive and forget. Ayan, ako po is personally alam ko yung mga ganong bagay. Alam po natin na kapag meron po tayong kagalit, merong taong hindi okay sa atin, di ba? Alam po natin na kapag parang parang may problema, di ba? Laging kayo po yung unang nalulungkot. That's why nga po, di ba, yung tinuturo sa atin na forgive and forget. Sabi doon, umanap ka ng kalayaan, di ba? Minsan daw po akala natin, kinukulong natin yung tao sa dahil kasalanan niya yun, di ba? No matter what, sino man po ang may kasalanan, which is nga daw po, di ba? Siya man o ikaw, sabi po pa daw po dito, hindi man humingi ng sorry sa'yo, di ba? Patawarin mo pa rin kasi ikaw ang unang nagiging malaya sa bagay po na yon. Sabi diyan, si Jesus, 'di ba? Pinorgive niya po tayo, 'di ba? Ay pinakamahalaga nga pong example dito, pinakamalaking example, 'di ba? If God forgiven us, 'di ba? Who we are, 'di ba? Para hindi po magpatawad. Minsan inisip natin gaano kalaki, gaano kalawak yung kasalanan, 'di ba? Binibilang pa po natin. Pero si Jesus, 'di ba? Napakalaki ng kasalanan natin kay Lord. Pero still, He forgive us. Hindi nga lang daw po pinorgive tayo ni Lord, ni-restore niya pa tayo. At gusto niya pa tayong makasama, di ba? Unlike minsan sa ating mga tao na minsan inisip natin na ayoko makasama yan, sinaktan ako niyan. Pero si Lord, di ba, gusto ka pa niyang makasama, di ba? Ang napaka-gracious ni Lord. That's why, sabi nga po, di ba, yung mga merciful, sila makaka-obtain ng mercy. Kaya, be merciful din po, di ba? Kasi pinatawad lang po tayo ng Panginoon. Tandaan nga po natin, di ba, ito naman po, yung sinasabi po pala, meron siyang tinuturo dito na sometimes we try to forgive people. Opo, pinatatawad natin sila, but forgiveness can't do its redemptive work because we want to remember what they did to us. Madalas nga po, 'di ba? Ito hindi naman natin din sinasantabi yung feelings ng ibang tao na mga nasaktan, 'di ba? May mga tao talaga na nasaktan sila, 'di ba? Oo, nagpatawad sila, pero hindi naman po natin naalis yung pagkakataon na maaalala nila yon. Pero dapat po sana sa ating lahat, 'di ba? Every time na maaalala nila yon, hindi na natin isipin na ay dito nagpatawad. Kasi ang totoo, 'di ba? Ang totoo baka sa taong yon I try my best, 'di ba? Minsan daw po kasi ang totoo yung kasalanan naman talaga sa ating mga tao na nakikip yun Yung kumari pinatawad mo naman yung tao, pag nakita mo siya, nakakapag-hi ka sa kanya, nagiging ka naman, maayos din mo naman siya pinaplastic kung tutuusin, pero possible daw po palang maalala natin yon. Pero ganun man ang mangyari, 'di ba? Tandaan natin na 'wag nating i-keep into remembrance yung mga kasalanan ng tao na yun. Kung maalala mo man, lagi mo pa ring sabihin na always, 'di ba? Tandaan mo pa rin na I choose to forgive. Sabi po kasi dito, bakit daw po natin kailangan patawarin yung ibang tao? Kasi nga po yung mga faith natin o pananampalataya po natin, it will not work if we don't, 'di ba? Sinasabi po dito na kung hindi ka magpapatawad, hindi talaga makikita sa iyo yung katotohanan na meron kang Jesus, 'di ba? Sabi nga po daw po, ang unforgiveness para siyang dumi, 'di ba, sa atin on our spirit. It blocks our fellowship with God and that prevents our spiritual growth. May mga tao, 'di ba, na ayoko patawarin 'yun kaya umaalis sila sa church. Tapos ang nangyayari, 'di ba, pag na same pa rin yung kasalanan na nagawa sa kanila, papatong-patong lang po yun. That's why maganda yung tinuturo sa atin ng Panginoon na mag-forgive po talaga tayo at mag-forgive. O tandaan niyo po, mag-forgive sa tao at i-forget yung tao. Ay, joke lang po. I-forget yung kasalanan ng tao. Sabi nga rin po dito, di ba? Sabi diyan, ito po, pinakatandaan po nating lahat. Ayan, natawa sila. Ayan. Sabi diyan, actually, we end up torturing ourselves. Kapag po daw po pala tayo nagpatawad, tina-torture lang natin yung mga sarili natin when we hold grudges and don't forgive to others. Sabi diyan, while we are miserable and upset, habang tayo, puro hold on mo pa yung grudge mo, yung unforgiveness mo, yung taong nakasakit sa atin, nag-enjoy na daw sa labas.
'Di ba gusto niyo po 'yun, yung taong nakasakit sa inyo, ikaw lugmok-lugmok ka pa, lungkot-lungkot ka diyan, yung tao dun nag-e-enjoy ng saya-saya ng buhay niya, 'di ba? Dapat daw po kung ine-enjoy niya na buhay niya, ikaw din, enjoy your life, 'di ba? Magpalaya ka na. Sinasabi rin po dito, 'di ba, na ang para daw kung ginagawa natin, we are holding unforgiveness, like ano daw po, taking poison and hoping your enemy will die. Nahawak mo yung poison na yun, akala mo mamatay yung kaaway mo, pero totoo, ikaw po pala. Yung tinuro nga po sa amin sa one-to-one, yung mag-asawa nga daw po, di ba, sabi doon, na ano, yung asawa niya, ihiwalayan niya na, di ba, kasi ang dami nga nagawang kasalanan sa kanya. Tapos, edi, ipinayuhan siya ng pastor, di ba po, sabi, ano, isulat niya lahat ng mga magagandang ginawa sa kanya. Tapos, sulat niya yung mga mapapangit or mga maling ginawa sa kanya. Tapos alam niyo po, habang nagusulat siya, nakita niya napakarami palang magandang ginawa sa kanya, di ba po? At ang nangyari, di ba, nalaman niyang dapat magpatawad siya. Meron nga pong isa na example dito na meron pong mag-asawa, di ba, yung babae nangaliwa o nagkaroon ng kasalanan, di ba po? Tapos yung lalaki, hindi niya pinapansin o pinapatawad yung babae. Tapos akala niya na-hurt niya yung babae, pero ang totoo, kinukulong niya po yung sarili niya. Siya talaga yung nasaktan. Kaya nga po sabi pinayuhan siya ng kaibigan niya na imbes na na-cherish niya yung buhay, nagiging masaya ka na, 'di ba? Ang dami niya sanang memories na naiipon na dahil pinatawad mo siya ngayon, nag-hold on ka doon sa grudge na po na yon. Kaya tayo po, 'di ba? Sabi po, patawarin po natin lahat ng mga nagkasala sa atin kasi it gives freedom to ourselves din po. Hindi lang po siya yung pinalaya natin, hindi lang po siya yung nagiging masaya, 'di ba po? Tayo din po personally nagiging masaya tayo. Tsaka 'di ba po ang saya po ng walang kagalit o kaaway nga daw po. Kaya sabi dito, have you lost your joy because of unforgiveness? Di ba po? Sabi diyan, sasuggest sa atin ngayon na start forgiving people right away. Dapat nga daw po make a list of people you need to forgive. Meron ka bang mga taong parang na-offend ka? Minsan nga po, di ba, sa bagay na to, yung offense po talaga, o pag na-offend ka nga talaga, parang sa maliit na bagay na yun, di ba, lumalaki yun. That's why kapag may offending na words, may mga bagay na nasabi sa atin o nagawa, sabi doon, we must, daw po, yung sinasabing intindihin talaga sila, understand, or sabi doon, hear what he is saying or she is saying. Hindi yung hindi niya naman sinasabi, ayun yung naintindihan mo, that's why na-offend ka o nainis ka nga po sa kanya. Kaya ngayon, sino yung mga taong yun na parang akala mo naka-offend sa'yo o parang nakasakit sa'yo, ayun, sabi doon, let it go. Sabi po diyan, forgive them now. Ayun po yung pang-apat para ma-enjoy natin ang buhay, forgive. Kaya po, hindi yung sinasabi nga po, di ba, na attend ka ng gantong occasion, tapos dahil may mga galit-galit doon, di ba, hindi mo tuloy nakausap lahat, kaya po. Kaya mas maganda pa rin na bati-bati tsaka maayos po tayong lahat. So, po, number 5, panglima po, sabi diyan, obey God. Gusto mong maging masaya, sumunod sa Panginoon. Alam niyo po kasi sinasabi dito na every time daw po pala na hindi tayo sumusunod sa Panginoon, may mga pagkakataon po pala na sinasaktan natin yung sarili natin. Ito po yung tinuturo na yung way mo, 'di ba, against ka dun sa wind. Na-try niyo na po 'yon, yung sa kunwari sa mga namamangka nga daw po, 'di ba? Yung wind ang flow niya pag ganito, tapos ikaw pag ganun ka, 'di ba? Ano pong nangyayari? Nahihirapan ka. Ganon din po sa atin, na kapag every time na may tinuturo si Lord sa atin, may sinasabi siya tapos hindi natin sinusunod, 'di ba? Yung sinasabi ng Panginoon, tayo rin po yung unang nasasaktan. At kapag nasaktan ka, 'di ba, masaya ba 'yon? 'Di ba? Hindi po. Malungkot yung bagay na 'yon. At napakasakit ng pakiramdam na gano'n. Sabi nga po sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano po ang lagi nating gawin, 'di ba? Sa pag-uobey po pala kay Lord, talaga naman sabi po doon na magpakasaya tayo sa Panginoon. Kapag every time, 'di ba, na sumasaya tayo kay Lord, 'di ba, ang nangyayari, binibigay niya yung delight natin o yung desires ng puso natin. Every time na focus lang po tayo para sa Panginoon, para kay Lord, 'di ba? Sabi doon na na-enjoy natin yung buhay. Kasi ang gusto po ni Lord sa atin, 'di ba? Every time pag nag-obey po ba tayo kay Lord, nahihirapan ba tayo? 'Di ba hindi naman po. Every time na we obey the Lord, lalo po nating lalo po natin na-enjoy yung buhay. Sabi po dito, every day we need to submit our will and our plans to God. Ayan, tandaan po natin na kung may mga plano ka sa buhay, may mga gusto kang gawin, isubmit natin yun kay Lord. We need to learn to wait on Him and listen to what He is telling us to do. Kaya may mga sinasabi sa atin si Lord, 'di ba? Kaya sabi doon then simplify or simply obey Him. Ano daw po? Meron din sabi po, 'di ba? Merong
pagpapala sa lahat ng mga sumusunod. Pero may mga pagpapalo sa bawat mga hindi po, o sabi sumusuway nga po, or hindi sumusunod sa Panginoon. At every time po na sumusunod tayo sa Kanya, nililid po tayo ni Lord into His perfect plan if we give Him permission to do so. Diba? Hayaan natin si Lord yung mag-lead sa atin, hayaan natin masunod yung plano ni Lord sa buhay natin. Sabi nga rin po dito, diba, are you in a position, sabi dyan, right now, which God is asking you to do something? Sabi dyan, you don't want to do. May mga times ba na inisip mo na, Lord, parang di mo naman ata yun sinasabi. Pero alam niyo po, malalaman niyo ang kalooban ni Lord every time na binabasa niyo po ang Bible. Every time na kinakausap natin si Lord, di ba? Nalalaman natin, ito yung gusto niyang ipagawa sa atin. Sabi niya, I strongly urge you to submit to Him, at sabi doon, your joy depends on it. Na every time na sinusunod natin si Lord, di ba, nagiging, alam niyo bakit daw po tayo nagiging masaya? Kasi nga po, every time daw po, yung sa Nehemiah, sabi po doon, 8:10, di ba, the joy of the Lord is my strength. Every time napapasaya natin si Lord, di ba, sumisigla tayo, lumalakas tayo ulit, na-enjoy natin yung buhay. Kaya every time, di ba, na napapangiti pala natin si Lord, nag-bounce back pala yun sa atin. Tayo rin po mismo, sumasaya nga. At sabi niya dito na sabi niya nga po na she believed na as we obey God daw po more, it will bring such outrageous blessing that our love for Him will grow deeper and deeper. Na every time pala na sumusunod, nag-obey lang naman tayo kay Lord, pero nag-grow pala tayo spiritually. Kasi po hindi natin hinahayaan na yung pagpapalago sa atin ni Lord ay malimitahan po. At sasabi ito, as our love grows, we want to do what God want us to do. Alam niyo po ba ang totoong nagmamahal kay Lord? Sila po yung madaling sumunod sa Panginoon. Every time na nahihirapan tayong sundin si Lord, ibig sabihin kulang pa yung love natin kay Lord. That's why, sabi doon, magpa-add pa tayo kay Lord ng love na nagmumula nga po sa Kanya. Number 6 naman po, sabi po dito, be yourself. Ayan, hindi ko po sinasabi dito yung love yourself, di ba, na parang maging selfish tayo. Sabi doon, be yourself. Bakit po yung be yourself? Kasi ang katotohanan, di ba, kung magiging honest po tayo kay Lord, magiging masaya daw po tayo. Kasi minsan, di ba, if we try hard, di ba, minsan inisip natin, siguro magpapasaya sa akin kapag nagbasa ako ng Bible, nagpray ako, naging religious ako, di ba? Hindi po ganun. Sinasabi po dito na maging totoo ka kay Lord, na Lord, nahihirapan po talaga akong magbasa ng Bible. Aminin mo sa Kanya nang sa gayon, tulungan ka nga po ni Lord. At every time na inaamin natin kay Lord yung mga weaknesses po natin, di ba? When we are weak, He becomes strong sa buhay po natin. At sinasabi nga rin po dito, di ba, being satisfied and happy with yourself is very important key to enjoying your life. Di ba nga po sinasabi dito na every time na nagiging masaya po kasi tayo, dahil ginagawa natin yung will ni Lord, tsaka nagiging ikaw talaga yan, di ba? Pero sabi dito, tandaan natin, wag yung be yourself na ito talaga ugali ko, kaya ito yung gagawin ko. Hindi po ganun, kasi hindi ka rin magiging masaya. Ang totoong nagiging masaya ka, nagiging ka lang, honest ka lang kay Lord, pero at the same time, pinapabago po natin yung mga buhay natin sa Panginoon. Tandaan niyo po, sinasabi nga po, di ba, yung be yourself na yun, merong something na gagawin sa'yo si Lord. Sabi niya nga dito, dito po sa nakasulat, sabi niya, He anointed me to be me. Alam mo bakit ka pinili ni Lord? Kasi may nakitang something sa iyo si Lord na alam niyang kaya mong gawin para sa Kanya. At kung ikaw man inisip mong wala kang kayang gawin kay Lord, pero dahil nagtitiwala ka kay Lord, diba, gagamitin ka niya. Sino daw po ang ginagamit ni Lord para sa paglilingkod sa Kanya? Ayun po yung mga willing. Yung mga nagsasabing, Lord, hindi ko po talaga kaya, pero sa tulong mo, magagawa ko po. Sabi diyan, many people think they must become what another person is. Minsan nga po, di ba, yung gagayahin ko si gantong pastor, gagayahin ko si ating ganyan, si kuyang ganyan, di ba po? Pero sabi po dito, hindi po ganun. Don't compare yourself to others. Tandaan po natin ha, merong something unique inside of you na wala sa iba. Na kung saan nakita nyo. Sabi po dito, God has made every one of us unique. He personally made you and gave you gifts, talents, and abilities. Just think about it. Nobody else in the world is exactly like you. Sabi nga po lahat po tayo, meron sa ating pagkatawag na personal si Lord. Nasabi nga po na ikaw at ikaw lang yung may kayang gumawa ng the best para sa bagay na yun. Kaya be yourself na talagang sabihin mo kay Lord, Lord, ito po yung gusto ko pong gawin sa inyo, yung mga sinasabing, Lord, tulungan niyo po ako. Diba? Kaya sabi diyan, remember that He made you exactly who He wants you to be. Kaya po sabi, diba, lagi nating yung may prayer po kami, sabi po namin na Lord, make us a kind of person
that you really wanted us to be. Na kung ano yung gusto mong maging ikaw, di ba? Sa tulong ng Panginoon. Sabi po dito, if you try to be like somebody else, you will miss the beautiful life God has planned especially for you. Kaya tigilan po natin yung pag-compare, panggagaya sa iba kasi may something o unique na pinapagawa sa atin si Lord. At last na lang po, number 7, tayo po dito, let God invade every area of your life. Ito po, dapat alam natin to personally. Kasi sinasabi nga po, di ba, na if the Lord is not the Lord of all, di ba, He is not the Lord at all. Kapag may mga ibang parts sa puso natin, sa isip natin, di ba, na hindi natin pinapagamit kay Lord, di ba, o pinapasakop sa Kanya, mahihirapan din po tayong maging masaya. Kasi 100% gusto ni Lord ipagkatiwala natin sa Kanya yung mga bagay-bagay. Wag lang daw po nating gawin yung mga bagay-bagay na out of ito lang po Lord yung gusto kong gawin sa inyo. Kundi kahit nga daw po yung bagay na akala mo, hindi mo kayang gawin, pero dahil all out ka kay Lord, 100% si Lord ang bahala sa iyo, di ba? Sabi doon, nagagawa natin. Tapos yung verse nga po sa Colossians 3:23, sabi po doon, di ba? The Bible says that whatever we do, we are, sabi diyan, to do it as unto the Lord. Na alam niyo po ba, lahat po pala ng ginagawa natin, parang ginagawa natin kay Lord. That's why po, di ba, tayong mga Christian, di ba, we are full Christian na kung saan daw po, whether na nag-eat ba tayo, kumakain, natutulog, nagsiserve, di ba, naglilingkod. Sabi, hindi lang daw po pala sa church yung worship o yung pinapa-invade natin yung buhay natin kay Lord. Kahit nasa trabaho ka, nasa school ka, di ba? Hayaan mong si Lord yung mag-lead sa'yo. Sabi diyan, na kung ikaw daw nag-grocery ka, di ba? Kasama dapat si Lord sa bagay na yan. Nasaan ka man umaattend, di ba? Dapat kasama mo si Lord dun sa bagay na yun. Whether you do daw po yung chores sa bahay, are you doing something sa school, and especially din po, are you doing something sa church, di ba? Do it for the Lord. Sabi po, the truth is, none of us can live in a church. Tama po, di ba? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong bahay. Hindi po lahat tayo makakapag-live sa church services. Kaya nga daw po ang tao, malalaman siya kung sino siya, o kung ano siya, kung totoong siya, sa personal niyang buhay. Pag uwi niya sa bahay, ano kaya siya, di ba po? Kasi sa church, ano ba, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob ng makipag-away, di ba? O manggulo ng buhay, di ba? Di ba? Hindi naman po. Pero ang katotohanan, di ba, pag nasa bahay ka na ninyo, personal na, wala na sa yung nakakakita, di ba? Ayun daw po yung kung sino ka. Kaya yaan natin na ma-invade si Lord, di ba? Sabi diyan, marami daw pong practical aspects in our lives, diba? At gusto ni Lord na ina-expect niya na whatever you do, do it for the glory of the Lord. Ano man po ang gawin natin, do it for the glory of the Lord. Para sa kahit saan nga daw po yan, di ba? At sabi nga po dito, when we decide to let God of our Sunday morning back, sabi niyan, let God out of our Sunday morning box into every area of our lives, we begin to experience His joy, sabi niyan, and peace more than ever before. Na kung saan every time daw po pala na si Lord, pinamumuhay talaga natin siya. Alam po natin na may enjoy natin yung buhay natin. Masabi po talaga natin na that we may come to give us life and may have more, sabi diyan, more of us, di ba, abundantly na magkaroon po talaga tayo ng buhay na masagana nga po. Kasi sabi dito, joy is a God's gift to us. Alam niyo po, ang gusto ng kaaway, lagi po yung alisin sa atin. That's why, di ba, pinapalungkot ka. Pero tandaan mo palagi, dapat hindi ikaw yung malungkot, dapat yung kaaway yung maging malungkot sa mga ginagawa niya. Sabi diyan, but some of us have never ever opened or even opened that package. Yung sabi nga po, di ba, yung joy, minsan hindi natin open kasi we think a lot of things nga po. At sabi diyan, God is just waiting for us to do. So, gawin daw po natin yun. Gawin natin yung magalak tayo, di ba? Kasi it gives glory pala to our Father. Sabi nga po sa Psalms 3:3, di ba? He is the glory and the lifter of our heads. Dapat ang Kristiyano, di ba? Enjoy everything that you have, di ba? In the Lord. Kasi Satan, sabi diyan, he wants to pull us down. Gusto niya hilangin ka pa ba? Gusto niya hindi mo magawa yung mga bagay-bagay. That's why nakikita ko parang ang daming circumstances ang daming problema. Pero in that circumstances, be joyful. Kasi alam mo, after nyan, dadaan lang daw po yan, di ba? Yung sabi nga, yung mga dadaanan lang po natin. Kaya minsan may mga sinasabi po silang pinagtatagumpayan kasi dapat matugumpay ka na sa bagay. Pabuksan naman yung ilaw kasi may pumapatay lagi. Ayan. Sabi po dito, sige, okay na. Sabi po dito, di ba? Start celebrating your life. Don't just enjoy your days. Enjoy your days. Sabi po sa atin, tinuturo po na enjoy daw po natin yung mga araw natin. Huwag lang natin i-enjoy, di ba? Yung parang nabuhay ka lang bilang Kristiyano na
hanggang matapos lang yun, di ba? Ang totoo gusto ni Lord, i-enjoy po natin yun, na hindi kayong parang kang ano, yung parang upos ka na o kaya pagod ka na nakalapit kay Lord, kundi joyful ka na lumalapit kay Lord. At sabi po dito, di ba, every morning, tandaan natin, when you wake up, before you even get out of bed, sabihin mo tong bagay na to. Sabihin mo, lagi nating sabihin, I am going to enjoy this day. Yung meron nga po dyan, sabi dyan, decide to be happy right now where you are and enjoy life you have right now. Na kung nasan ka man ngayon, enjoy mo, ano man po ang ginagawa nyo, enjoy po natin. Sabi po dito, make a firm decision to enjoy your journeys. Ang Christian life, hindi po siya palaging masaya, di ba? Pero hindi naman po laging malungkot yon. Kasi ang Christian life, meron tayong joy sa Panginoon. Sabi niya, when you do, you will begin to experience the abundant joy, filled life that Jesus died to give you. Na kung saan namatay si Jesus para sa atin, namatay si Jesus para ma-enjoy po natin lahat ng bagay, na kung saan itinuturo niya po sa ating lahat. Kaya ayun po, magkaroon daw po tayo ng fulfilled na buhay kay Lord. Kaya yun lamang po, to God be the glory. Ayan. Okay na po ba? Ang tagal ko po ba? Ayan, praise God. Ay, pray lang po pala tayo. Closing prayer lang. Let's pray.